Hello, magandang gabi. MMM, mabuhay. Ako po si Elmer Labinghisa. Magpo-provide po sa inyo ng tutorial paano yung pag-add ng account sa inyong personal office. I-click lang natin yung accounts. So, dapat naka-ready na yung inyong mga Bitcoin wallet address. Okay. So, as you can see, meron nang naka-set up sa akin. Pero ide-demo ko sa inyo ngayon kung paano ang pag-setup niyan kasi marami po sa atin yung medyo nahihirapan. Okay. So bilang isang leader dito sa MMM, gusto ko kayong matulungan by giving you tutorial kung paano ito gawin. Okay. So first step, i-click lang natin yung add. Okay, hintayin lang natin. No? Sa account name po pwede nyo i-type my account. Or pwede din pangalan ninyo. No? Okay, so my account or my Bitcoin account. So any name na mag-determine kung ano yung account na yan. Okay. Dito sa second box, yung BIC, i-type lang ninyo ang BTC. Okay, once na type ninyo yan, may makikita kayong choices. BTC Bitcoin, other bank. So i-select ninyo ang BTC Bitcoin. Okay. Then sa your bank card number, hindi yan mapipill upan, so hayaan nyo lang yan. Account number, diyan na yung papasok ang ating Bitcoin wallet address. So naka-ready na yung sa akin, na-save ko na, nandito sa notepad. So highlight nyo lang, then copy, then paste nyo dito. Okay. So sa last name, syempre fill up nyo yung last name nyo. Wag nyo pong ipipill up Labinghisa Elmer. Kasi akin po yun. Baka sa akin mapunta yung inyong mga withdrawals. Okay. So dito naman sa beneficiary bank, pwede nating ilagay BTC. Short for Bitcoin. Beneficiary name, syempre pangalan po ninyo. So sa akin, Elmer Labinghisa. Beneficiary account number, so yun yung Bitcoin wallet address. So i-paste ko lang yan dyan. Then itong iba, mga Swift code, kailangan lang yan pag bangko. So delete ko na. Then hayaan na lang natin yung mga notes dyan na remaining. Okay. So yan na po, naka-set up na tayo. I-click lang natin ang save. Okay. So hintayin ninyo na ma-save. Account is save. So click OK. Then nandyan na siya, no? My Bitcoin account. Okay, ganun lang kasimple, no? Ang pag-add ng account. Then once na-add na ninyo yan, ready na kayo, pwede kayong bumalik sa dashboard. Then pwede na kayo mag-provide help, no? Para ready na kayo mag-donation, no? Ready na kayo mag-donate. Okay, so hanggang dyan na lang muna. Then sa susunod na mga tutorials na lang, no? Abangan nyo yung mga kasunod kong mga tutorials. So magandang gabi po sa inyong lahat.